Ayan mga kapatid, at narito na naman po ako at muling ibabahagi ang isang topic na ito kung isa kang healer. Ayan, o faith healer, manggagamot, albularyo. Ayan, bago ako magsisimula, ibinabati ko ang lahat ng mga nanonood ng aking video na ito. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, ay paki-like, share at subscribe na rin ang aking YouTube channel at ang aking Facebook page na Hashim Sandal Punta Tramaton at aking YouTube na Maestro Apo. Ayan. Isa ka bang healer? Ayan. Ang mga taong may kakayahang impluwensyahan ang kanyang kapwa o anumang aspeto ay iyong tinatawag na healer. Isa kang inborn healer kung. Ayan, narito po ang mga 8 palatandaan. Una, isa kang empath na may kakayahang makaramdam ang saloobin at emosyon ng isang tao. Pangalawa, mabilis kang pagkatiwalaan at makapagpalagayan ng loob sa iba. Ikatatlo, malinaw ang iyong panaginip at karamihan dito ay nagkakatotoo. Ikaapat, mahilig kang mapag-isa. Ikalima, magiliw sa iyo ang mga alagang hayop. Ikaanim, ikaw ay mabilis ma-depress o malungkot. Ikapito, mahusay kang advisor. Yan, lalong-lalo na sa may mga sakit o sa mga espiritual na karamdaman ng isang tao. Ikawalo, malakas ang iyong pakiramdam o kutob. Yan po ay isang sign na isa kang healer. Yan, pag meron kang sign na mga ganyan ay malaking malaking regalo yan ng Panginoon sa iyo, at gamitin ninyo sa kabutihan at gamitin ninyo sa tama. May iba kasi mga manggagamot na nakakapaggamot ay ginagamit nila din ito sa masama. Sinusubukan nila ang kanilang kapwa manggagamot. Meron kasing mga mapagsamantala na gusto nila sila lang yung malakas. Yan mga kapatid, sila lang yung malakas at ayaw nilang naaangatan sila ng iba. Ayan ang ayan ang katotohanan diyan. May mga tao kasing mga ganyan na ayaw masapawan. Ayan, na gusto nila pag sila ang nauna, sila ang malakas. Mali po yun mga kapatid. Pag ikaw ay binigyan o nag-level up ang iyong kakayahan, ay yun mga kapatid, ay ipagpasalamat mo po iyon dahil po sa iyong kabutihang nagawa mo sa iyong kapwa. Kaya nile-level up ng ating mga gabay o kung ating ng nasa taas na nile-level up ang ating kakayahan. Kaya kung ginamit ninyo sa mabuti ay talagang pagpapalain kayo. Pag ginamit ninyo sa kasamaan o pamamarusa sa kapwa na wala namang kasalanan sa inyo at patuloy ang bira, ay hindi po tatalab yan. Lalong-lalo po sa mga taong binibira nila na walang kasalanan sa kanila, ay babalik lang sa kanila ang kanilang ginagawa. Dahil po ang mga tao kasi mga kapatid, lalong-lalo na pag ang manggagamot ay may inggit, galit, hinanakit sa isang tao, ay nakakagawa ng hindi maganda sa kapwa niya. Kaya minsan nakakagawa siya ng masasakit na salita, ng mga masasakit na salita na hindi naman hindi naman inaano ng kapwa niya, tapos gumagawa siya ng ay sa kanila lang po ang balik ng kanilang ginagawa sa kanyang kapwa ay bumabalik din sa kanila, sapagkat wala pong kasalanan ang mga kanilang ginagawa ng masama. Ayan lang mga kapatid ang may advice ko, na sana kung napagkalooban kayo ng 8 sinyalis na ganyan, ay ituring niyang kayamanan, dahil bihira lang po ang mga taong napagkakalooban yan, at huwag ninyong gamitin sa masama. Po mga kapatid, dahil may balik po yan. Yan lang ang nandito lang po, at God bless.